Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid. Ako po muli si Diaconess Girly Castro Mayor ng CRC Makati. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pangaraw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Book of Numbers, chapter 29, verses 1 to 6. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Oh, hallelujah Jesus, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat at nagpupuri po kami sa umaga pong ito, sa inyong kabutihan, sa aming mga buhay. Thank you so much, Lord, for the strength, for all the blessings na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Sa umaga pong ito, Panginoon, dalangin namin na ang iyong banal na espiritu ang siyang patuloy na manguna sa aming pag-aaral ng iyong salita. At muli, ang iyong salita na aming mapakinggan ay magbibigay sa amin ng patuloy na karunungan at patuloy na guidance sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Pinapasalamatan din po namin ang biyayang laan mo para sa amin sa araw na ito. Patuloy niyo po kaming ingatan at gabayan sa aming mga gagawin at sa aming pag-aaral ngayon. Salamat po. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Book of Numbers chapter 29 verses 1 to 6. Pinamagatan po itong offering at the feast of trumpets. Basahin po natin. On the first day of the 7th month, hold the sacred assembly and do no regular work. It is a day for you to sound the trumpet as an aroma pleasing to the Lord. Offer a burnt offering of 1 young bull, 1 ram, and 7 male lambs a year old, all without defect. Offer a grain offering of 3/10 of an ephah of the finest flour mixed with olive oil, with the ram 2/10, and with each of the 7 lambs 1/10. Include 1 male goat as a sin offering to make atonement for you. These are in addition to the monthly and daily burnt offerings with their grain offerings and drink offerings as specified. They are food offerings presented to the Lord, a pleasing aroma. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Ito po ang araw ng paghandog sa pesta ng pagpapatunog ng trumpeta. So it is a day of blowing the trumpets. The feast of trumpets was the third finest, regarded as a sacred gathering or a holy convocation. Ang holy convocation is a sacred assembly of people or a church service. Yun po yung tinutukoy. And a day to do customary work. Ang tinutukoy dito ay dapat ito yung pagtitipon para sumamba sa ating Panginoon. Sa araw na iyon ay patunugin ang inuutos dito na patunugin ang trumpeta. Later in Jewish tradition, the feast became the time of the New Year or tinatawag nilang Rosh Hashanah, or the blowing of the trumpet on this feast is the blowing of the shofar. Ito yung tinutukoy na blowing of the ram's horn rather than the silver trumpet na tinutukoy doon sa Book of Numbers chapter 10. Ang trumpet kasi na pinapatunog nila yung silver trumpet, pero dito ang ginagamit nila ay ram's horn. At binanggit po doon 1 young bull, 1 ram, and 7 lambs. Yun po yung mga dapat ihandog. This made up the burnt offering to be sacrificed on the feast of trumpets, together with the grain offering measured to each sacrificial animal, and a sin offering of 1 kid of the goats. Besides the burnt offering for the new moon, the regular burnt offering, the special sacrifices made on the Feast of Trumpets did not replace the daily, weekly, or monthly sacrifices mentioned earlier sa pag-aral natin sa Numbers 28. So, special obligations did not replace normal obligations. The principle in this passage is clear. Klaro no ang pinapahiwatig dito. God calls His people periodically, put aside work, and focus on Him. Maglaan tayo ng ating mga oras at kung ano mga kaabalahanan natin sa trabaho ay iset aside muna natin, and we should focus our attention or our self to God and resting before Him and crying out before Him. Thus, do not do irregular work. Dapat wala tayong ibang gagawin. Sabi doon, blow your trumpet, cry out to God, and we should offer sacrifices to God. Kung i-apply natin ito sa ating mga personal na buhay, tayong mga lingkod ng Diyos ay
may mga kaabalahanan sa buhay, sa ating mga trabaho man, sa negosyo man, o sa ating mga personal at kanya-kanya mga kaabalahanan. Nawa mga kapatid, huwag tayong makalimot na maglaan palagi at itabi o i-put aside natin, set aside natin anumang mga kaabalahanan natin. So let us offer ourselves to God and be willing to sacrifice. Maglaan tayo ng ating mga oras sa Panginoon in spite sa ating mga kaabalahanan sa buhay. Huwag tayong makalimot sa Kanya at ilaan ang ating mga buhay sa paglilingkod sa Kanya. Yun lang ang ating tanging handog natin sa ating Panginoon, ang ating mga buhay. So tanda ito ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Salamat po. Tayo ay manalangin. Aming Ama, salamat po muli sa aming napakinggang mensahe sa umaga pong ito na nararapat lamang po na kami ay maglaan at maghandog ng aming mga buhay at mga aming oras sa inyo. Tilaan namin ito sa paglilingkod sa iyo para sa kaluwalhatian mo at gawin ang mga dapat at kalugod-lugod at kung ano po ang mga bagay na that pleases you, O God. Salamat po sa mensahe na pinarating mo. Tuloy ka po namin, O Diyos, na pinupuri, pinasasalamatan. Thank you so much, Lord, for everything. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso. Dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga and God bless everyone.